Isa na naman pong magandang hapon po sa inyong lahat mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat po ng ating mga kababayan na sa iba't ibang panig po ng daigdig. Isang magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat dyan at sa lahat po ng mga taga-Pilipinas. Ganon din po ang ating bati sa inyo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Nawa po ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan lamang, hindi po yung kalagayan ng mayamang-mayaman tayo. Dahil pag sinabi natin mabuting kalagayan, tayo po ay kontento, payapa, masaya, kahit marami pong kaguluhan sa bawat paligid natin. Ano po? Kaya mga kaibigan, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti, ang Diyos po ay makatuwiran, makatarungan, makapangyarihan sa lahat. At ako po ay nagpupuri sa Kanya dahil binigyan naman niyo po ako ng pagkakataon, ng panahon at oras, kalakasan na makapagbahagi po ng Kanyang salita at kayo po ay patuloy kong babasahan ng Kanyang salita. Pagpasensyahan niyo na po ang background natin ha mga kaibigan, kasi ito lang po ang lugar na tahimik sa oras na ito. Solong-solo po natin ang aming munting kusina. At tayo po ay dito magbibigay o magbabasa ng salita ng Diyos para naman po sa inyo. Kaya kung kayo po ay may mga Biblia, mga kaibigan ko, mga kababayan ko, sa lahat ng aking mga subscribers, mga followers, listeners, sabay-sabay po natin basahin ang mensahe ng Panginoon sa hapong ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng 1 chapter 14 verse 1 hanggang 3. At sabi po dito, ang title po nito ay Si Jesus ang Daan. Sabi po sa verse 1, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at na ipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at kasama kayo sa kinaroroonan ko. Purihin po ang ating Diyos sa Kanyang salita na ating nabasa sa hapon ito. Gabayan nawa tayo ng banal na Espiritu Santo upang maunawaan po natin kung ano ang mensahe ng Diyos sa mga buhay natin sa oras na ito. At sa pamagitan ng Kanyang salita ay magkakaroon po tayo ng kaunawaan, maunawaan natin ang mga sitwasyon na ating nararanasan ngayong mga panahon dahil tayo po ay mga nasa huling araw na. Sino po ba sa atin ang may kabalisahan o may mga problema o mga iniisip na paano na lang kaya? Ano po? Ang usapan po ngayon ng mga tao ay paano kung lumakas pa, lumawak pa ang nangyayaring digmaan ng mga bansa sa oras na ito. At hindi pulingid sa atin ang nangyayari sa bansang Israel, ano po, sa kalaban po ng mga tao na gumawa po ng karahasan sa mga lahi ng Israelita. Ano po? Kung atin pong isipin, kapag sumiklab ang digmaan sa buong daigdig o kahit mga ilang bansa lang ang maglalaban-laban, siyempre po apektado tayo. Ano po? Haluan po natin ng konting practical. Magkakaroon po ng problema patungkol sa lamis, yung ating mga ginagamit na gasolina, crudo, yung mga pangluto natin, o kaya yung mga produkto mula sa ibang bansa na nakakarating ng Pilipinas, ano po. So, ibig sabihin, kahit hindi man po tayo kasali sa gera, ay magiging apektado din po tayo. At yan po ang isa sa nagbibigay ng kabalisahan sa mga tao na
takot sa digmaan, takot sa kaguluhan, takot sa kahirapan. Ngunit sa mga anak ng Diyos ay wala pong problema sa atin. Bakit? Kasi bago man po nagaganap ang digmaan ngayon, ay maaga na po yan na ipinaunawa sa atin ang ating Panginoon. Di po ba? Ngunit may sinasabi po ang Panginoon dito sa verse 1. Ito po ang karugtong. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Dahil ang anak at ang ama ay iisa. Kaya wala po tayong ibang gagawin mga kaibigan sa panahon ito, sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng digmaan, sa panahon ng mga sitwasyon na napakahirap. Wala po tayong ibang gagawin kundi ang manalig sa ating Panginoon. Bakit? Kahit anuman po ang gawin natin bilang tao, hindi po natin maliligtas ang ating mga sarili, kundi ang pananalig lamang natin sa Diyos ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Dahil ito ang nais ng Diyos na makita sa ating mga buhay. Kahit anuman ang sitwasyon, mga kaibigan, huwag nawa na mawala ang ating pananalig sa Panginoon. Sabi po sa verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Nakakatawa po 2,000 years ago, mula nung umalis ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa, dala-dala niya sa kanyang puso ang mga bagay na nais niyang gawin para sa kanyang mga anak. At nag-iwan siya ang kanyang salita na punong-puno ng pangako. Nakakatuwa po yung salitang upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Imagine po, yung Diyos na buhay, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, isang Diyos na makapangyarihan ay naroon ng kanyang puso, nangako sa buhay ng kanyang mga anak na ipaghahanda niya tayo ng matitirhan. Di po ba? Kung ating iisipin ganon tayo ka-special sa Panginoon. Mga anak ng Diyos, mag-rejoice po kayo. Huwag po nating abalahin ang ating kaisipan sa mga digmaan, sa mga sitwasyon ng buhay, sa mga sigalot, sa mga galit, hinanakit, tampo, puot. Alisin na po natin yan sa ating mga puso. Layuan na po natin yung mga bagay ng kalungkutan. Dito po tayo sa sinasabi ng Panginoon. Ma-excite po tayo sa pangako ng ating Diyos. Ang kailangan lang talaga natin ay manalig sa Kanya. Wala nang iba pa. Yun lang ang kailangan ng Diyos. At habang tayo po ay nananalig sa Panginoon at habang andito pa po tayo sa lupa, ang kailangan lang po natin gawin para mabuo po yung bahay natin sa kaharian ng ating Panginoon na siya ang naghahanda. Siguro nakakatawa, okay. Nakagawa na naman si Rayleigh Mix Stories ng isang bagay na maganda na sa akin niya inaalay at ang karangalan ko lamang ang kanyang itinaas. O ito, bubuuhin ko naman yung bintana ng kanyang bahay dito sa langit. Kasi yung mabubuting gawa po natin na bunga ng ating pananampalataya o pananalig kay Kristo, ito po ang bumubuo ng ating tirahan sa langit. Kaya habang tayo po ay nabubuhay pa dito sa ibabaw ng lupa bilang mga anak ng Diyos, ay magpatuloy po tayo sa buhay ng may kabutihan, may kababaang loob, at gawin po natin yung mga bagay na tama sa harapan ng ating Panginoon. At makita rin ng Diyos ang ating mga puso, ang uri ng ating pamumuhay, na tayo nga ay patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban at lumalakad sa kanyang katuwiran. Masarap po at masaya ang nakakagawa ng mabubuting bagay. Pero tandaan din po natin
Kaya po tayo nakakagawa ng tama at mabubuting gawa, mabubuting bagay, dahil ito po ay mahal natin ang Diyos at ito ang bunga ng ating pananalig sa Panginoon. Hindi po tayo pwedeng iligtas ang ating mga mabubuting gawa nang wala po tayong tamang relasyon sa Diyos at wala tayong pananalig sa Diyos. Kaya mga kaibigan, bilang mga anak ng Diyos ay magpatuloy po tayo sa pagiging mabuting tao dito sa lupa upang sa ganoon, ano man ang ating ginagawa dito sa lupa ay ito po ang nagbubuo ng ating bahay sa langit. Kung gusto po natin talaga yung mansyon, talagang malamansyon po talaga na lupa sa langit, ano po? Hindi po yan pare-pareho ang sukat at ang design. Excuse po. Paramihan po tayo na mabubuting gawa dito sa lupa na gamit ang pananampalataya natin sa Panginoon. At inaalay po natin itong lahat sa Diyos. Hindi po para sa atin, kundi para maparangalan po ang ating Panginoon. Ano po? At ang sabi nga po dito sa verse 3, kapag naroroon na ako at naipaghahanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Yan, ito po ang pinakamaganda sa bahagi ito. Ang Panginoon ay muling babalik upang sunduin ang kanyang mga anak. Napaka-special po natin sa Panginoon, mga kapatid. Imagine, nandoon siya sa kalangitan, nakaupo sa trono, sa kanang bahagi ng ating Diyos Ama. Tapos, babalik siyang muli dito sa sanlibutan upang tayo naman ay sunduin. At kung saan siya naroroon, ang sabi niya, ay doon din tayo. Sasama niya tayo sa kanyang kinaroroonan. Napakasaya pong isipin na mangyari ang bagay na iyon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, huwag po natin na hayaan na tayo po'y mabalisa, mag-alala, magulumihanan, o mawala ng pag-asa. Dapat alam po natin na ang lupa na ito na ating dinadaanan ay pansamantala lang ito. Dadaanan lang natin at hindi po tayo dito mamamalagi. Bakit? Hindi kasi ito ang ating tunay na tahanan. Doon po sa kinaroroonan ng ating Panginoon, sa kalangitan, doon po ang ating tunay na tahanan. Marahil, gaano man tayo karami ng mga anak ng Diyos, ay yun din ang dami na ginawa ng Diyos na ating tunay na tahanan, ang ating mga mansyon sa langit. Hindi po ba? Hindi po ba kayo na-excite na meron po tayong mansyon sa langit at ang Diyos po ang nagkarpintero, di po ba? Gaano po ba tayo kahalaga sa Panginoon? Ganun po na tayo kamahal, mga kaibigan. Kaya mangyayari po at mangyayari ang propesya ng Panginoon sa kanyang salita. Magkakaroon po yan ng mga digmaan. Marami pa pong mga bagay-bagay ang mangyayari dito sa ibabaw ng lupa. Lalabas pa yung mga false prophet, itong mga sinungaling na mga propeta na mag-aanyong tupa, mag-aanyong siya ay si Jesus, magkakaroon ng mga balita na doon, naroon siya doon, o kung saan man siya naroon, huwag po natin paniwalaan doon. Dahil ang Panginoon, kapag dumating po siya dito muli sa mundong ito, ay hindi po siya aapak sa lupa. Hanggang dyan lang siya sa alapaap habang kinukuha niya ang kanyang mga tunay na anak. Hindi na po siya mangangaral, kundi kakaunin na lamang niya ang kanyang mga tunay na anak na binigyan niya ng kaligtasan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko, kung sa ngayon man po ay
Iniisip natin yung paano na lang kaya yung aming mga kabuhayan dito sa mundo. Paano na lang kaya kung biglang magkaroon ng gera. Napansin niyo po ba ang kalaban ng Israel? Di po ba? Sa kanilang naranasan gera at digmaan, wala po silang nabitbit na kanilang kabuhayan. Ang mga napanood ko po ay nabitbit lang nila ang kanilang sarili, kanilang mga pamilya, anak, apo. Kaya dito na po tayo sa salita ng Diyos. Doon po tayo mag-impok, mag-imbak ng mga mabubuting bagay sa kalangitan upang wala pong dahilan tayo manghihinayang kapag oras na tayo po ay pinauna o sinundo na ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, sa panahon pong ito huwag pong mawaglit sa ating isipan ng ating Diyos. Sa bawat sitwasyon ng ating buhay, lalo na po kapag medyo mabigat, mahirap, pairalin po natin yung ating pananalig kay Kristo. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Lagi ko pong pinapatutuo sa inyo ang aming kalagayan ng aming sitwasyon. Hindi po para kaawaan nyo, kundi ang nais ko pong ipakita dito ay yung kapangyarihan ng Diyos sa aming mga buhay. Kung tayo ay mga tunay na anak ng Diyos, tandaan po natin, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Gaya po ng ating kwento sa iba kong mga vlog, sa ating mga video, kaming mag-asawa ay walang hanap buhay. Dahil hindi naman po namin kayang maghanap buhay. Uulitin ko ulit sa mga bagong nakikinig, ako po ay may breast cancer, ako po ay may dinarama sa aking puso, at kung ano-ano pa sa aking katawan. Ang aking mister naman ay may prostate cancer, meron po siyang diabetes, meron po kaming mga hypertension, meron po kaming anak na nag-aaral ng grade 12, nagbabayad po kami ng aming mga bills, gaya po ng kuryente at tubig. Kami po ay kumakain ng 4 o 5 beses sa maghapon. Kami po ay umiinom ng aming maintenance na gamot. Pero, paano po ba kami nabubuhay na wala po kami hanap buhay? Alam niyo po mga kaibigan, alam po ng Diyos ang aming kalagayan, kahit man ang kapasidad ng aming pisikal na katawan. Nakita rin po ng Diyos ang desire ng aming mga puso na gusto pa talaga namin maghanap buhay. Ngunit hanggang isip na lang po. Kapag tayo po ay mga senior citizen na at meron ng mga karamdaman, sa isip natin ay kaya natin. Ngunit sa literal na pisikal na gawin natin, ito po hindi na natin kaya. Bakit? Hindi po kagaya ng lakas ng isang tao na walang sakit, yung lakas ng pisikal na may sakit. Ngunit, hindi po ako nawawala ng pag-asa sa Panginoon. Nakita po ng Diyos yung desire ng aming mga puso na sa ganitong kalagayan, gusto pa rin namin maghanap buhay. At kahit kailan ay hindi po nagpapabaya ang Diyos. Hindi po kami na kain, lagi po ng peanut butter na paninda. Meron pong mga kagaya po ng mga items ng personal collection. May mga umu-order sa akin. At kung ano pa. Meron pong mga kapamilya, anak, hipag, na hindi naman po kami nanghihingi. Halos hindi nga po nila alam ang aming kalagayan. Pero, ang Diyos po ang kumakausap
sa puso ng mga tao na may kakayahan na tumulong. Dahil yung ako po ay nasa kalakasan pa, ay ginawa ko rin po lahat ng aking kakayahan para makatulong, pero hindi po ako humingi ng kabayaran. Hindi rin po ako nanunumbat. Kahit minsan, hindi po ako nag-expect na gawin nyo rin sa amin doon sa panahon na hindi na namin kaya. Dahil mismo ang Diyos ang nagsasabi na kapag gumawa tayo ng isang mabuting bagay sa ating kapwa o kapamilya man, huwag nating asahan na ito ang magbibigay sa atin o magbabalik ng mabuting bagay na ating ginawa. Ang nakita ko po, ang Diyos ang nagbabayad ng lahat ng ating ginawang kabutihan. Kaya alam niyo po, rin ang ating Diyos mula po nung pandemic, ngayon ay 2023 na. Patuloy po kami nakakakain, wala po kaming utang sa aming kuryente at tubig. Hindi rin po kami nangungutang para kami ay mabuhay, dahil sabi ko sa Panginoon, pinagdaanan ko na ang grabing utang ng mga bata pa ang aming mga anak. Ngunit ngayon may mga pamilya na sila. Sabi ko, Lord, wala pong dahilan para kami ay mangutang. Si Bunso na lang ang nag-aaral. Naroon ang aking pananalig sa iyo, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan sa panahon ito. At alam niyo mga kaibigan, ang pananalig sa Diyos ay napakahalaga. At ngayong araw nga, siyempre, sinishare ko rin po ito sa inyo. Malay ko, baka kayo po ay dumadaan din sa mga problema sa buhay. At sabi nga po ng aking isang sister-in-law, huwag mo nang problemahin ang allowance ni Bunso weekly dahil ako na ang magbibigay. O di po ba? Purihin ang ating Diyos. Yung dinidesire mo lang at pinapanalangin mo sa Panginoon yung bagay na yun, na hindi ka naman nagsasabi sa tao ng kalagayan, ngunit ang Diyos ang nangungusap sa puso ng tao upang gamitin na maging alulod ng kanyang biyaya at pagpapala sa buhay ng mga anak ng Diyos na talagang tunay na nangangailangan. At salamat po sa Panginoon dahil ang Diyos po talaga ay talagang napakahiwaga po niya. Alam niyo po, hindi po naubusan ng laman yung aking wallet. Hindi rin po naubusan ng laman yung aming bigasan. Nagluluto po kami ng 3 beses o 2 beses sa isang araw. Meron po kaming ulam, meron po kaming gamot na anong maintenance. At kontento po kami sa aming kalagayan, mga kapatid. Masaya lang po ako kasi ang Diyos po ay napakabuti. Yung araw po ay nakabenta po ako ng product ng personal collection. At masaya na po ako sa bagay na yan. Yung, alam niyo po yung makaraos lang tayo sa isang araw. Alam niyo po ba? Sobrang galak na po yan ng puso ko. Meron po kaming kubo. Ayan, nakita niyo po itong aming kubo. Meron po kaming tirahan. Hindi po kami nauulanan. Hindi rin po kami nasusunog ng init ng araw. Ano po? Kumbaga, ano pa ba ang pwedeng hanapin sa mundong ito? Siguro kung saganang-sagana kami sa buhay, yung wala na kami hahanapin pa at wala na kami hihilingin sa Diyos, siguro mga kapatid, feeling ko lang yun sa aking sarili. Baka mawawalan ako ng panahon sa Panginoon, baka kung saan-saan na kami pumupunta, baka hindi na ako nakapag-pray sa Panginoon. Kasi, bakit ka pa mananalangin? Kung wala ka naman ng kailangan sa Diyos, diba? Kaya nga po yung binigay o tinuro ng Diyos na pattern sa kanyang salita na panalangin ng Ama namin. Tapos meron po tayo nababasa doon na bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Alam niyo po, gustong-gusto ko po yun. Bakit? Kasi araw-araw ay nakakausap natin ang Panginoon. Kapag ang isang anak ng Diyos at ang Diyos ay laging nag-uusap araw-araw, so nagiging close po yan. Nagiging close po ang relasyon natin sa Panginoon. Minsan nga hindi mo pa hinihiling, iniisip mo pa lang,
nababasa na yan ng Diyos, nalalaman na niya, at hindi yung pahinihingi, binibigay na niya. Alam niyo po, napakapalad po namin. Isa po ako lalo sa mapalad. Kami mag-asawa. Meron po kami mga dinaramdam, pero nakita niyo naman mga kaibigan, pag sumayaw po ako dito sa ating YouTube channel, di po ba? Hindi halatadong may breast cancer, di po ba? Kasi masaya lang po ako sa aking ginagawa. Pero sabi ko nga po sa inyo, pangdagdag ko na lang po yan sa aking mga video, para hindi naman po kayo mainip o magsawa. Ito naman si Really Mix Stories. Ito naman si Lola Inday. Puro na lang salita ng Diyos ang binabahagi. Hindi man lang kami aliwin. So, yan po naman ang naisip ko na pang-aliw sa inyo mga kapatid. Kapag kayo ay pagod na, nakaupo na lang po dyan sa inyong mga upuan at nag-scroll lang inyong mga cellphone o ng inyong mga computer, laptop. Pag nakita niyo po yung sayaw ni Lola Inday na senior citizen, sana naman po ay matuwa naman po kayo. Pero mas kagagalap po ng puso ng Diyos yung atin pong ginagawa. Ito pong pagbabasa natin ng kanyang salita. Ano po? At lalo pong magagalap ang Diyos na kahit tayo po ay nasa gitna na sitwasyon na napakahirap, ay naroon pa rin po yung ating pananalig sa Panginoon. Alam niyo mga kaibigan, masaya lang po ako yan kasi akala niyo po ba, kung meron man pong dumadaan sa mga unos at bagyo, sa mga kaibigan ko na narito sa YouTube, hindi lang po kayo mga kapatid ang dumadaan. Kami po, ang dami-dami namin pinagdadaanan. Pero, sabi ko nga, ang mga bagyo at unos ay lumilipas din. Itong aking breast cancer, nandito lang yan sa katawan ko, pero hindi ko po yan iniinda. Alam niyo po kung bakit? Ang buhay, ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay isang kapakinabangan ng anak ng Diyos. O di po ba? Pag ako po ay kinuha ng Panginoon, o di wala ng problema, di po ba? May problema pa ba? Siyempre wala na. Kaya ano po ba ang ikinababahala o ikinababalisa ng isang tao o ikinakatakot kapag siya ay mamatay? Maaaring mababalisa ang isang tao kapag wala siyang tamang relasyon sa Panginoon. Ngunit kapag anak ng Diyos ang mawala sa mundong ito, ibig sabihin, mga kapatid, nakauwi na sa Panginoon. Wala naman po tayong ibang uwian, kundi ang ating Diyos. Kaya mga kaibigan, tama na po yung kabalisahan. Tama na po yung pag-iisip ng problema, madaling araw, hating gabi, umaga, tanghali, hapon, oras-oras. Huwag niyo pong gagawin yan. May-stress po kayo, papangit po kayo, di po ba? Tatanggal po tayo agad dyan. Kaya, ang kailangan lang po ng Panginoon na makita sa buhay natin ay masaya tayo, kontento tayo, at huwag mawala yung pananalig natin sa ating Diyos. Magpatuloy tayo sa normal na buhay kahit nagigera na sa ibang sulok ng daigdig. Gawin po natin normal yung ating buhay. Magbasa tayo ng salita ng Diyos, dumalo tayo sa mga gawain ng ating Panginoon, manalangin tayo, at kung meron tayong chance na makapagbahagi ng salita ng Panginoon, gawin natin ito. At kung ano man po yung mga gift na binigay ng Diyos sa atin o pinagkatiwala, kung ang regalo ng Diyos sa atin ay tumulong sa ating kapwa, gawin po natin ito. Kung meron po tayong pangtulong, kung ang regalo po ng Diyos sa atin ay ipanalangin, yung pananalangin, ipag-pray po natin lahat. Kung ang regalo po ng Diyos ay magbahagi ng salita ng ating Panginoon, gawin po natin. Basta kung ano po yung mga bagay na meron tayo nakakayanan para sa Panginoon, gawin po natin ito lahat mga kaibigan. Tandaan po natin na ang lahat ng bagay na meron tayo, ang may-ari po yan ay ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, para hindi naman po kayo mainip sa aking mensahe, sa aking kwento, sa hapong ito ay tatapusin po natin ang video na to at muli po ako nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay, sa pagsuporta. Salamat po sa inyong pagtsatsaga sa aking mga videos.
Pagpasensyahan nyo na po yung mga sayaw-sayaw ko na yan kasi kung ano-ano na lang po yun. Basta lang makasayaw at makapag-exercise, makapagpapawis, ano po. Kaya ako po ay muling nagpapasalamat sa inyong pong suporta sa inyong lahat, sa mga hindi pa po nagsusubscribe, ngunit nanonood po ng aking mga videos at nakikinig. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga subscribers na dati pa, at mga bago, at sa mga darating pa. Ngayon po ay bago po mag-era mga kaibigan, gusto ko po kayong pasalamatan. At least narinig niyo po si Lola Inday na nagpapasalamat po sa inyong mga kabutihan sa akin. Kahit hindi ko man po kayo kilala lahat, kahit wala po tayong communication, pero salamat po sa buhay ninyo. Salamat sa ating Panginoon. At dito po tayo magwawakas mga kaibigan. At nawa, ibigyan pa tayo uli ng Panginoon ang pagkakataon na magsama-sama uli sa kanyang salita, sa pagbabasa ko po ng kanyang salita. Maraming salamat po sa Diyos. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Bye!